At ang ating bansa lamang ang natatangi na bansa, mga kababayan, na nagpagamit ng todo-todo sa Estados Unidos dahil po sa interes ni Mr. Marcos na ma-recover ang bilyong-bilyong ill-gotten wealth nila, bilyong-bilyong dolyares na ill-gotten wealth nila na ngayon ay nananatiling naka-freeze order at hindi po maaring galawin o kulimbatin nila mula sa Amerika. Kaya siya pumihit papunta sa isang napakadelikado na foreign relations status by making our government and our country as a pawn of war-mongering and war agitation campaign ng Estados Unidos dito sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. So yun po mga nakita natin. Ano pa? Nitong nakaraang bago mag-State of the Nation address, si Pangulong Marcos Jr., malinaw po na si Sara Duterte ay hindi na kinokonsidera bilang kabahagi ng Administrasyong Marcos. Bagamat ang ating Vice Presidente sa katauhan ni Vice President Sara Duterte ay kinikilala na siyang may pinakamataas na nakuhang mandato mula sa mga electorate na mga at mga mamamayang Pilipino na nagbigay ng kanilang sovereign will of support to the Vice President. Subalit sa panahon po ng mga June, July na mga buwan sa taong kasalukuyang 2024, hindi na po nakikita na nag-a-attend sa mga cabinet meetings ang Vice Presidente in her capacity as the Department of Education Secretary. At dahilan yan na sumambulat ang unang paglalabas at paglalahad ng katotohanan sa kanyang kinikimkim sa saloobin niya at kanyang mga pinipigilan na sumambulat na krisis pang politika ang kanyang gustong ilahad. Nagsagawa po ng parang talk to the people ang Vice President. At dito niya in-announce na siya ay bumibitaw na bilang bahagi ng cabinet o ng gabinete ni Marcos sa pamamagitan ng kanyang pagbibitaw sa pagiging Department of Education Secretary. Yan po ang nangyari before mag-State of the Nation address si Mr. Marcos. At doon natin nalaman kay Vice President Sara Duterte na sa loob ng 2 taon nagtimpi siya sa isang malawakang iskandalo ng incompetence and iskandalo ng pangingialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan, hindi lamang weak leadership kundi incompetent and morally bankrupt leadership ni Mr. Marcos. At doon nakita kung paano tinalikuran ni Mr. Marcos ang mga undeclared in public na mga political agreements habang sila ay nangangampanya, lalo na po ang usapin sa continuity of the good governance programs ng former President Rodrigo Duterte. At isang dahilan po dyan ay ang paglaban sa kriminalidad, communist terrorism, at mga pagpapalaganap muli ng panunumbalik ng problema sa iligal na droga at korupsyon sa ating bansa. Ang lahat ng ito ay nagtimpi at pinagtimpihan, nagpigil si Vice President Sara Duterte sapagkat gusto niyang i-preserve ang unity for continuity. Pero hindi po nangyari ito sa loob ng 2 taon halos. Kaya sumambulat po ang full-blown political crisis sa pagitan ng ating Vice Presidente at ni Mr. Marcos bilang Pangulo ng bansa. Yan po ang mga malalaking hinarap natin na mga kalagayan sa ating bansa. At doon din po ibinulgar ni Vice President Sara Duterte na mayroong humigit kumulang 15 or 19 billion pesos na pondo na pork barrel nila Martin Romualdez sa Saldico at ng mga alipores nila, of course, with the consent yan ni Mr. Marcos, na ipinaparking nila sa DepEd, pero sila ang magpapatupad, hindi ang DepEd. At sila mag-identify kung saang lugar, anong gagamitan at paano gamitin, at iiwan lang nila ng kukurampot na pondo ang DepEd. Kaya pumalag si Sara Duterte for the second time around. Hello ka Eric Eloisa Aureliosa from Pandi, Bulacan. Dito po sa Villa Luis. Ayun. Yes, nakapunta kami dyan ni Atty. Marlon Busantog. Thank you, Eloisa. Ano pa po ang sumambulat? Sumambulat po ang binanggit ni Vice President Sara Duterte na ginamit lang siya ng magkakapatid na Marcos or essentially ng Marcos Romualdez para muling makapanumbalik sa poder at magamit siya sa isang electoral campaign para mapasiguro
ang muling pagkontrol ng poder sa politika at kapangyarihan sa gobyerno ng mga Marcoses. It was the first time na yan ay inilahad at pinasambulat ni Vice President Sara Duterte nang siya po ay magkaroon ng parang talk to the people na sunod-sunod niyang ginawa simula nang mag-resign siya sa gabinete ni Mr. Marcos noong June of 2024. So malalaki po ito. At doon din po sa State of the Nation address natin nakita na binubulatik tayo palagi ni Mr. Marcos sapagkat sinabi niya 5,500 completed flood control projects at ang iba ay patapos na. Biglang pag the next day ay umulan, nagkaroon ng bagyo at nilunod ang mahigit 10 milyong mamamayang Pilipino na nilubog sa baha. Wala pang 24 oras na nag-speech si Marcos sa State of the Nation address niya noong July ay siya po ay nagkaroon ng fact check ang ating kalikasan at ayun na booking. Wala palang flood control na 5,500 ka buok o ka units na mga flood control na mga projects. At nang tiningnan na, nako, mga kontraktor nito, mga kongresista din, na sila rin na nag-allocate nitong umaabot kung si Senator Amy Marcos pa nagdeklara niyan for 2023 and 2024 budget. Pinaprubahan ni Marcos ang 1.3 trillion combined or cumulative flood control project. Unang nakita yan noong July 2024 ang kabulastugan at pangungurakot ng mga kongresista na hindi pa napupuno ang kanilang pagiging gahaman sa pundo at yaman ng bayan upang sila'y mangulimbat. Sila pang nangungontrata ng mga proyekto at pondo na sila rin ang nag-a-assign upang gamitin nila sa kanilang pork barrel na pinapalusot nilang infrastructure project in the guise of flood control. Ditong taon na ito, sumambulat po yan. At sumambulat din po muli ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong September of 2024 nang sinasabi niya the most corrupt and the most na may pananagutan, na may mataas na pananagutan sa paglaganap ng korupsyon sa gobyerno natin maliban sa executive branch ni Marcos ngayon, binanggit muli ni Pangulong Duterte sa kanyang message ang noong September 2024 ang tinatawag na extraordinary fund at pati na ang mga liquidation by certification kung saan po nakita natin na ang mga komunistang teroristang party list operatives, ang mga bulok na dilawang politiko at ang hilaw na mga komunista nila Hontiveros at ng grupong Kamatayan Party List ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF ay nagsabwatan upang dambungin ang pera ng bayan. It was Rodrigo Duterte na nag-point out niyan sa Commission on Audit. Bakit hindi nyo ginagawa ng report na detalyado at hanapin ang tinatawag na extraordinary fund? So klaro na tayo kung ano po mga hinarap nating mga problemang ito. At noong buwan po ng Oktubre at Nobyembre ay ginulat po ni Rodrigo Duterte ang buong mundo at ang ating buong mamamayang Pilipino nang siya po ay humarap sa mga pagdinig sa Senado at sa Tuwadcom sa lower house o sa House of Tambaluslos. Hindi po siya natakot, hindi siya nagpatinag at hinarap niya itong isang napakalaking daluyong ng pinunduhan ng bilyon-bilyon na political demolition job laban sa kanya at laban kay Vice President Sara Duterte. At he was able to turn the tide against dito sa mga buhaya at mga buitre na mga politiko sa Senado at Kongreso. Hindi natinag ang Rodrigo Duterte style and brand of strong response doon sa mga bulastog at walang katuturan na uri ng mga politikong nasa gobyerno sapagkat na-expose o nailantad sa taong bayan na ang layunin ng kanilang mga committee hearings at ng kanilang tinatawag na super committee o ang Tuwadcom ay walang iba kundi ang maruming laro sa politika upang wasakin at sirain ang integrity ng Duterte Political Group, lalo na ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Doon po yun. Rodrigo Duterte was put into a trap, but he was able to turn around and make a stage of his own act of expose ang kanyang pagpunta sa Senado at ang pagpunta niya sa House of Tambaluslos. Hindi po siya nagpatinag at doon na ibulgar
ang napakalaking tinatawag na pag-iral ng Grand Conspiracy of the Communist Terrorist Group, the Martin Tambaloslos Opportunist Political Groups, at ang grupo po ng mga faksyon ng mga nireject na komunista at ng mga Dilawan at Pinklawan survivors. Nagsama-sama na sila para magkaroon ng gang-up operations of total political demolition job against the Vice President Sara Duterte and against sa kanyang tatay, sa kanyang ama na si President Rodrigo Duterte. But all of this trap, all of this highly financed, all of this highly orchestrated and communist-infused na mga paggalaw at mga operations sa, lalo na sa House of Tambaloslos, exploded before their faces. Hindi nagpatinag at patuloy po na sumuporta ang taong bayan. Majority of the Filipino people stood their ground and they love more and respected more si Rodrigo Duterte at ang kanyang anak, sapagkat mas na-expose po kung sinong totoong leader na may malasakit at nagtatanggol sa kabutihan ng mamamayang Pilipino at lumalaban sa mga komunistang terorista, kriminal, sindikato at mga kurakot. Rodrigo Duterte and Sara Duterte. So klaro yan ang mga naganap sa 2024. At of course, hindi natin makakalimutan ang napakalaking pangbubudol budget operations na ginawa nilang hoodlum at hokus-pokus budget o kurakot budget itong 2025. At doon na bulgar na niloloko nila, Lane Shergold, thank you, niloloko nila ang taong bayan by making the people believe na para daw sa mamamayan ang mga pagkuha nila ng pondo mula sa PhilHealth na mga 74 billion pesos, ang pagtanggal nila ng mahigit 60 billion pesos para sana po sa kapakanan ng mahihirap na kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral sa education sector ito. At ganoon din po ang pagtanggal nila ng 15 billion pesos sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines at ang pagpapalaki nila ng kanilang kurakot budget na tinatawag nilang ayuda here, ayuda there, na sinang-ayunan ni Mr. Marcos. At ito ay pinirmahan niya kahapon. All of this made the people realize na malala at malubha. Thank you, Lane Shergold, sa pagpapakulay. Malala, malubha, at hindi na po pwedeng pagtakpan o ilihis ni Mr. Marcos ang totoong asapin na ang 2025 budget is one of the most scandalous anti-people and ang iba tinatawag ito na budget of the political criminals. Sapagkat gagamitin nila ito para sa pangangampanya at ang ayuda here, ayuda there ay political bribery fund, political corruption fund. At hindi po totoong kapakanan ng mamamayan ang kanilang pinaglilingkuran at naibulgar ito sa budget deliberations at ang kanilang taktika na gawing malinis ang kanilang hangarin at gawing maitim at masama ang mga Duterte, bumaliktad po ang kanilang mga hangaring. Ganon ang mangyayari sapagkat mas lalong nailantad sa taong bayan. Hindi po kaya si Tamba ang pumalit kay Joma. Kung sa interes ng pagiging sakim sa kapangyarihan, pwede. Pero sa formal na organization po ng CPP, NPA, NDF, hindi naman po siya member ng CPP, NPA, NDF, pero barkada niya ang maraming taga CPP, NPA, NDF. I stand for our nation, ka Eric. Watching from Manila. Happy New Year, ka Eric. So klaro na kung ano ang ating pinagdaanan. At nangyari po, nagkaroon ng pagsisimula muli ng symbolic action sa EDSA Shrine. At 3 araw ako nakasama dyan at lumaki at lumawak po ang mga pagkilos na yan, lalo na po nang papalapit na ang November 30.